Wow, talaga naman ganon. Jokoy, ikaw ba yan? Yes. Jokoy, is that you? Is that you? Is that you? Talo tayo dito eh. Ay! Wala, may nanalo na. May nanalo na. May nanalo May na. nanalo na. Nanalo na rin. Ay, wala na. Ito rin. Tayo tayong lahat para dito. Ako, hindi na ako. Umupo ako. Dumadaan. Matrix? Matrix ba yun? Ito ang aking seatmate. Ayan ang aking seatmate. Seatmate. Matrix! Okay. Ang masasabi ko lang ay, bago na po ang aming mga kupita. Ipakita ang mga kupita! May mga pangalan namin lahat. Ayan. O, Patpi. Patpi, Okay, Kakay. And Alex. And Alex. And O, tama ba mga spelling? Baka ihablan nyo kami eh. Kulang lang aking hyphen. Saka pero pwede ano, na medyo rin yan. ito yung nagpa sa akin kalma kasi ibig sabihin, regular na ako sa show. Unless makakuha natin si Alex Gonzaga. Consider na. Nakasali Huwag ka mag-alala. Nandiyan si Georgie Dingkong at pinapilma ka na niya. Okay. Pero makwento ko lang, sa isang kumpanya, itago na sa pangalang Accenture, no? Bibigyan ka ng black mug para sabihin, ando doon ka na sa opisina. Hanggang ando doon yung regular black ka. mug mo, nasa sayo ka. Tapos pagka alam mo mawawala ka na, pag wala na yung black mug. So parang ganito rin yun. Parang yun na yung you're fired. You're Ganon. fired. Nawala ang Ayan. yung kupita. Okay, ito na po ang aming pangalawang episode. So, ibig sabihin, regular na po ninyo kaming mapapanood. Yay! At hindi tulad nung una po nating episode na pinag-usapan lang po namin ang aming mga sariling buhay. Ngayong araw na ito at sa mga susunod pang mga linggo, 3 topic ang ating pag-uusapan tuwing episode natin. Ayun. Ano ang ating mga pag-uusapan ngayong araw na ito? Makinig kayong mabuti dahil iniisip nyo pa lang, amin nang pinag-uusapan. Number 1, bakit nagpapatangos ng ilong ang mga tao? Ano ba talaga ang meron? Bakit? Oo. Hindi ba na kailangan matangos ang ilong mo? Kasi mahirap yata huminga pag pango. Hindi rin. Maraming pango na magagalit sa'yo. Okay. Hindi ko naman sinabi na pango sila. Excuse me, pakuha po yung tasa ni Patrick. You're fired. Okay, mamaya ang usapan na yan, ha? Hindi kayo makatiis, ha? Teka muna, nahahalata yung mga nagpagawa dito, ha? Okay, pangalawang topic natin, bakit nga ba mas katanggap-tanggap daw na ang lalaki ay nangangaliwa kesa sa mga babae kapag babae ang nangaliwa? Kasi double standard. Kahit sa I cannot batas. relate. I cannot relate. Faithful. Kawawa ka sa amin mamaya, Alex. Okay. At ang ating pangatlong topic, bakit hanggang ngayon pinagtatawanan pa rin ng mga Pilipino kasi pumapatay pa rin tayo at kumakain ng aso? Really? Oo naman. Marami pa Yeah. rin. At wala akong balak. Ay, nako, maraming mga pruweba. At yan ang pag-uusapan natin. 3 topic maiinit. Pinaka-latest, ang mga opinion namin at opinion ng bayan, dito pa rin sa TikTok! Alam niyo noon, kahit sobrang halata na dinideny pa rin ng ilan na nagpaayos sila ng ilong. Pero iba na ngayon ha, ang dating sinisikreto, trending na ngayon sa TikTok. Bakit nga ba obsession ng mga Pinoy ang pagpaparetoke ng ilong? Tinutokso ako dati na ilong nga daw ng baboy. Ang dami kong insecurity sa sarili ko kasi nga unang-una since yun nga yung sa physical features ko, maliit yung ilong ko. Bilang isang singer, gusto ko ring mag-artista. So, syempre, humaharap ako sa maraming tao. One time nakapag-event ako, tapos may mga nakasabayan ako, ang gaganda naman nito. Parang gusto ko rin ng ganun. Parang ganda ng register ng mukha nila sa camera. Tapos ako, tumitingin ako sa salamin, siguro, bakit pag ako nagpipicture, parang yung walang, yung mga side, parang ganun. Ito si Kim bago ipagawa ang ilong. Eto na siya ngayon, ang tangos. Ito naman si Via Areli bago iretoke. At eto naman ang itsura niya ngayon, ang tulis ng ilong. Aminadong kapwa na wala ng tiwala sa sarili si Kim at Via Areli. Naiinggit din sila sa mga kaibigang maganda ang hugis ng muka, dala ng matangos na ilong.
Para sa kanila, ang pagpaparetoke ang paraan para tumaas ang kumpiyansa sa sarili at lumakas ang dating sa tao. Ayon sa mahigit 34 na taon na cosmetic surgeon na si Dr. John Seneca, tansya niya mahigit 20,000 ilong na ang kanyang naayos. Rhinoplasty ang tawag sa cosmetic procedure na ito at nagagawa niya ang operasyon sa loob lamang ng 10 minuto. Usually, alam mo, ang mga Pilipino kasi talagang very conscious sa ilong. Initially, because ang ilong kasi ang pinaka-sentro ng muka. And sabi nila, 70% ng beauty ng face mo ay dahil sa ilong. Mostly kasi tayong mga Pilipino ay morena, no? Gusto natin magpaputi. Pag mababa ang ilong mo, kailangan mo magpatangos ang ilong. Tsaka kasi uso na ngayon sa media, makikita mo sa television, majority ng mga magaganda at magagaling na artista ay matatangos ang ilong. So na-idolize natin yung mga artista natin at saka yung mga lumalabas sa television. At maging ang kanyang anak na si Dr. Jonas Seneca, naging pasyente din niya. Mas tanggap na raw kasi ngayon ng lipunan ang magpaayos ng ilong. Kaya ang dating sinisikreto, proud na ibinubunyag at binag-vlog pa sa social media. Iniisip ko nung time na yon, maaaring pagchismisan nila or ano kasi, syempre, di ba, hindi pa ganun ka-open yung mga tao back then. Pero sabi ko kasi, kung wala ka namang ginagawang masama, di ba? I mean, glow up mo naman yun. So, sabi ko, why not? Bakit ko naman siya ikakahiya? Eh, kung nag-upgrade ka naman. At sa mga can't afford sa daang libo o milyong halaga ng opera, para tumangos ang ilong, nandyan ang nose contouring gamit ng makeup. Pwede rin daw i-exercise ang ilong sa pamamagitan ng pagpisil na pataas at pababa sa loob ng 5 minuto. At may mga nose-up treatment na nabibili din sa beauty shops. Pero mag-ingat kayo, baka lalong lumaki ang inyong ilong. Ang aming opinion sa nose job, pag-uusapan natin ngayon yan dito sa TikTok! Ay, Retoke ng ilong. Dati kinakahiya, ngayon pinagmamalaki na. Trending pa. Anong masasabi nyo? teka muna, mag-aminan muna tayo. Ang aking ilong, ano na to, natural to ha. Pwede pong pisil-pisilin. Dati daw kasi, ang true test na malalaman mo kung pinaretoke yung ilong or not, kasi dati sinasabi, hindi ha, ginaganyan-ganyan lang. Dapat daw pa gano'n. Pa ganon. Up, okay. down. Teka muna, so ang sinasabi mo ba, natural yan? Yes, kaya ko mag-up, down. Ako rin. Oh. Laki ng butas ng ilong ko eh. Ako na, natural. Ano yan? Totoo yan. Kami hindi kami nagdududa sa'yo. Ayun, Spanish, ano yan? Spanish nose eh. Thank you, Monching Sanchez, for my natural nose. Pero ito no judgment. No judgment. Sa Miss Universe nga, payag na sila na transsexual. Correct. Yeah. Okay? It's about respect for choice. It's my body. Yeah. My So kung choice. anong gusto kong gawin ko sa ilong ko, kung yan ang pakiramdam kong maganda, wag nang mag-bash, wag nang mag-judge. Pero marami rin ng mga nagagandahan sa ilong na tawag nga nila pango. Right? Kanya-kanya. Kanya-kanya Whatever yun. floats your boat. Diba? Whatever floats your boat. Kasi may mga iba, gusto talagang matangos ang ilong. Because I think of our colonial mentality. Feeling talaga natin na pag matangos ang ilong, maganda. Yun ang benchmark natin ng kagandahan. Pero yung mga Caucasians, gusto nila ng mga Asians. At kalamihan sa Asians, pango. So, yung mga beauty is in the eyes of the beholder. Totoo, marami akong alam na Amerikano, yung asawa nila Asian, Japanese, Oo. Chinese. Hindi naman katangusan ng mga ilong nila, Correct. di ba? Oo. Ako hindi sa mentality. appearance eh. More on the day. Maganda tignan, di ba? Maganda tignan. Pero mabubuhay ka araw-araw eh. Yung danger, kasi may mga marirestrict yung movement mo. For example, sa lalaki lalo, magpapaayos ka na ilong. Paano ngayon yan? Pag susuntukan? Sabihan mo yung makalaban mo na, sapakan tayo pero iwasan mo ilong ko. Bagong gawa yan. Bagong gawa yan. Paano yun? Atras ka Mas kaagad. high Pero risk. hindi mo na, alam mo tayo pag love making ka ngayon bilang, sasabihin mo sa babae, iwasan mo ilong ko. Dahil, Gamit mo yung ilong sa love hindi, dumidikit ka, dumidikit siya, dumidikit ka. So, ibig mo sabihin, doon malalaman kung gawa ang ilong ng lalaki pag umiwas sa suntukan. At pag umiwas sa... Dati pagka umiwas ka ng suntukan, pasalamat ka. Ano ako, may ano, mahal ko ang pamilya ko, may paniniwa. Ngayon, pasalamat ka, nagawa yung ilong ko. Magpapaliwanag
aminin natin, kapag nagpagawa ka ng ilong, ang laki ng binabago sa mukha. Correct. Bakit Diba? nga? Alam mo, umaamin din ako dyan. Diba? Yung Oo. confidence, Laki. no? Oo, maybe talagang yun ang standard ng karamihan sa kagandahan. Yes. Ano? Oo. Pero, hindi lahat ng nagpapaayos bumabagay sa kanila. Minsan Sobra. hindi bagay. Kasi Correct. meron akong... Depende sa gawa. Depende sa gawa. Meron akong nakita na, ang ganda na ng ilong niya, maliit. Kumbaga siguro gusto niya lang pang itaas ng konti yung ito. Yung bridge. Hindi bumagay. Parang Hindi mo na makilala. parang pawitch na yan siya. Pag ganun. May tinatawag na matang pusa, nagiging pusa yung hindi kasi naapektuhan to. nahihila kuya. Hindi ko alam kung kasi hindi pa ako nagpupunta sa mga clinic nagpapayos, no? Meron ba silang parang computerized na ito mangyayari sa'yo? May ganun sa buhok? May ganon, may ganon. Oo, Meron, meron yan. oo. Para Ganon, may, may ano ganon. ka, may idea ka kung Yung anong iba. itsura mo. Pero ang nang-notice ko nga kasi, karamihan ng mga nagpapaayos ng ilong, mga babae. Di ba? I don't Bihira. even know of guys who... Oy, marami Wala, na. I don't know. Wala nga akong kilala pa. More mga babae. Tsaka mga straight guys, ha? Yes. Mga straight. Ah, Oo. talaga? Gulat ako. You know why? Because of social media. Yes. Lahat kasi gusto na maging star, Yes. celebrity in their own right. At nagwawagi sila. At aminin natin, talagang marami sa kanila gumagwapo at gumaganda pagka tumangos ng ilong. I really don't know why. Pero ayon sa feng shui, anong sinasabi sa feng shui? Pag matangos daw ang ilong, Swerte. ay Swerte nagdadala ng yaman. Yaman. Why not, diba? Pero, ibig sabihin pati yung pungsoy, maluloko mo yung mga espiritu na, ay, Yayaman na ako ngayon. malas sa kahapon. No, you know why? Because it can change your fate. Because you're confident now. So, mas e-enganyohin ka Yes. magtrabaho. Na-attract. Pwede. Na-attract mo. Na-attract mo. Pero alam nyo ba? Yes, exactly. Ah, ganon? Yes. Halimbawa ito I'm going to be religious. Halimbawa, may hulmahan sa langit eh. Hulmahan. Hulmahan na, di ba ginawa ka ng Diyos sa ayon sa itsura niya, aakat ka ngayon, hindi na ikaw yung matawa sa ilong, pangu yung ginawa ko. Paano yun? Paano yun? Paliwanag Hindi na mo yan. nakilala. Pero ano, para sa akin talagang beauty is in the eye of the beholder, pero suma total, basta everybody happy, pati mga doktor ang yayaman na nila ngayon. Yes. Kasi yan ang pinaka-in-demand na cosmetic surgery sa Sa ngayon. ilong. Pero Pero ito- ito last. Ito yung aking observation lang. Dati, tinatago nga. Ngayon, fino-flaunt na ayos yung mga ilong nila. Yun ang mas nakakapagtaka. Kasi talaga ngayon, wala nang hiyaya. Dati, nagpaayos ka na lang. Uy, hindi, i-touch mo. Oo. Diba? Pero dito lang, hawag dito. Correct. Ako sa opinion ko bilang lalaki, ako, sinasabi nyo, beauty is in the eye of the beholder. Ako hindi. Hindi mo kailangan magpaayos na mukha kasi beauty is in the eye of the beer holder. Cheers! 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 Next topic, Kakay. Ay, grabe. Konting inom lang, ganda mo na, girl. Boy, hindi mo kailangan ng alak para ma-appreciate mo. Kailangan tips lang, tips. Hindi kailangan Kailangan mo kasi. drugs. So, ito na nga. Lalaki, nangaliwa, bakit katanggap-tanggap Kaysa babae. kaysa babae? Okay, susunod na yan. Dito lang sa... Okay, wala nang kokontra ha, pero ang katotohanan, una, talagang mainit na issue ito on a daily basis. Alam naman natin na yung pagtataksil sa ating mga esposo o kaya sa mga karelasyon ay hindi tama. Pero Nadala ako sa'yo. Nadala ako. Pero, kawawa ka sa amin ngayon. Okay. Pero, ang tanong, bakit nga ba katanggap-tanggap daw o mas katanggap-tanggap na ang lalaki nangangaliwa kaysa sa kapag ang babae ang nangangaliwa? Panoorin niyo muna ito. Si Police Major Yudisan Gultiano, Legal Officer for PNP Legal Services sa Mindanao at isa sa nakatutok sa Women's Desk, ay saksi sa napakaraming sumbong sa pulis ng mga kababaihang kinaliwa ng asawa at sa kanyang pakikipag-usap sa mga lalaki kung bakit nila nagagawa ito, simple lang daw ang mga kinakatwiran. Based doon sa kanilang mga cases na na-handle natin, hindi sila kontento. Emotionally, they're not content with their partner. They don't love them anymore.
And nakita nila yan sa other na women. That's most often talaga na reason ng mga lalaking nag-i-engage into having a mistress. Bilang isang patriarchal na bansa, mataas ang pagtingin ng lipunan sa mga kalalakihan. Dominante nga daw ang mga lalaki, mula sa posisyon sa gobyerno, sa trabaho, sa pamilya, hanggang sa pakikipagrelasyon. Ang paniniwalang pagiging makapangyarihan ng mga lalaki ang tinuturong dahilan, kaya't walang takot daw itong mga liwa, nangingibang bahay o magbilang ng girlfriend. Tanggap naman daw kasi ito ng lipunan. Noon. Yung previous culture natin influence kung ano yung perception natin pagdating sa mga babae ngayon. Although it's evolving, hindi na as strong as kagaya dati. Yung mga lalaki naman, parang may social license sila to cheat kasi pwede siyang ma-justify ng let's say biological or evolutionary theories. Mas lenient tayo kapag yung lalaki yung nangangaliwa kesa sa babae. And this is also supported by research. And ibig sabihin nun is that mas mababa yung negative consequences. Pagdating sa mga babae, we have higher moral and social expectations. Pagdating sa mga babae, example is that yung mga babae expected sila na they submit to their husbands and responsibility nila to keep the family together. Marupok din talaga ang lalaki at mahina din talaga sila sa temptation. Ang pagtataksil sa asawa ay isang krimen sa Pilipinas. Kung dati ay mahirap makulong ang lalaking may kabit at kailangan aktwal na mahuli ang pagtatalik upang mapatibay ang kaso ng concubinage. Ngayon, naidagdag na sa batas ng RA 9262 o Anti-Violence Against Women and Their Children Law na mas mabilis nang makulong ang lalaking nangaliwa kung nagdulot siya ng psychological violence sa asawa. Magpa-psychological evaluation lang sila at kung mapatunayan na merong effect emotionally, psychologically dun sa tao, that would be a good evidence. Pwede ngang makulong ang lalaki ng higit 20 taon. Ang kaso, umuulit si lalaki dahil kung minsan, kasalanan din daw ni babae. Kasi may mga misis din na mabilis na magpatawad doon sa ginawang kasalanan ng kanilang husband. At sa usaping kaliwaan, may hirit ang clinical psychologist na si Dr. Novi Grace Duquilia. Yung notion na karamihan sa nangangaliwa ay lalaki, according to current research, ay hindi na siya totoo or outdated na siya. Why? According to current research, equal lang ang frequency ng pangangaliwa ng babae at lalaki pero magkakaiba ng rason. Teka, mukhang masiinit ang usaping ito. Sa pula o sa puti, si lalaki o si babae? Sino ang may kasalanan? Pag-usapan na ngayon dito sa TikToks. Ano yan nung napunta? Parang bagay. Parang bagay. Ako, biktima na ako dyan. Parang bagay. Ay, ikaw biktima ka. Di ba? Biktima nga ako eh. Pero sabi nga nila, marunong ako magpatawad. Nakadalawang anak pa ako. Hoy, teka, pero ang issue ito, hindi yung dapat mo bang patawarin o hindi. That's not the issue. Yes. The issue is, bakit katanggap-tanggap nagtatago na yung isa? Sorry. Not paying attention ka na eh. Nagsisimula pa lang eh. Makinig ka. Ikaw na mismo ang umamin. Yung tanong ko sa'yo, Alex, malinaw eh. Wala mo ng batas. Talagang sa usap-usapan, sa mga sosyalan, sa mga barabarangay, talagang pag nalaman nila, si Alex, may kabit yan. Talaga? Okay, parang wala. Pero pag yung asawa mo nagsabing, ano pangalan ng asawa mo? Sila close. Sila close. Nakalimutan mo? Baka magalit yung mistress ko. Magsiselos yung Masasalos yung mistress ko. Sabihin na lang nating Sylvia. Pag si Si yung mistress ko. Sorry. Si Sylvia. Si Sylvia, may boyfriend daw, may kabit. Oh, diba? Oh, no. Ilabas ang sibot, ilabas ang sulok. Ilabas. Hindi nakakausapin, lalagyan na ng marka sa noo. Correct, oo. Yun ay ibig ko sabihin na mas katanggap-tanggap yung lalaki may kabit At kesa yung ginagawa babae. pa nga nilang status symbol. Pag may kabit. That's the very sad part. Nagyayabang ang mga lalaki. Lalo na pag may kaya. Si J3, ano kaya yan? Bakit sa palagay mo ganon? Kasi
totoo yung sinasabi ni ni Ate Pat kasi parang nakakadagdag ng Pagkalalaki. kagwapuhan. Pogi points. Ego, yung parang sobrang na-feed mo yung ego na, pare, dami kong babae, ilan sa'yo, gano'n. Parang, uy, At tanggap yun ng lipunang Pilipino Oo, lalo kasi patriarchal At saka, tayo. yun, pagka, Yes. mga machismo, di ba? Yung Yes. tinatawag Wait, doon? ito, isang sample. Diba talaga? Hindi, sandali. Pag nagsalubong, alimbawa ako, asawa ko kasama ko. Asawa ko ang nanlalaki. Pag nasalubong namin yung lalaki, ang mahihiya, yung asawa ko. Kasi yung lalaki, parang nakaano siya. Bakit? Yun na nga, status Pagka ko symbol. naman, Oo. nasalubong ko yung babae, ang mahihiya, yung babae. Kasi, yun ang yun yung parang May tumanggap. physiological sinasabi ang mong nangyari effect. sa atin, hindi talaga siya, ganun talaga yung Parang nature. nature ang nangyari na Nature. parang laging ang babae, ang lalaki ang parang ganon. You know, Parang even nature. among gorillas, Oo, parang gorillas, yung mga apes. Talaga. Gumano ka pa sa akin talaga. Talaga, ate ko rin gumano ka pa. Ano ang ibig nga ng gorilla? Tapos hindi ka ba na-shit na gano'n? Wait! Kasi meron pa. Pinaganda mo lang, inis, unggo yun eh. Dala. Sabi niyo nature eh. May napanood akong documentary. Ganon talaga ang mga lalaking gorilla. Gumaganon sila pagka yung may asawa conquest. nila. May na-conquer sila. Oo, sila pwedeng marami. Yung babae, kailangan siya lang. Oo, may ganon. ganon. Pero naniniwala ako na ang lalaki will cheat given only two circumstances. Ano? Opportunity and discretion. Ayun. Basta may chance at walang makakaalam, kahit sino pa yan. Oh. Papatulan. Papatulan niya talaga yan. So, Totoo Oy, ba? pwedeng gawin babae yun. Ito, hindi Kaya ako to nga. Hindi ako to Sa mga kaibigan ko na to Halimbawa, Hindi. ang lalaki. Andyan na. Ang lalaki will give you the lines na hindi kami ayos ng asawa ko. Yes. Ay, naku! Pagkukulang. Kaya sinasabi kayo na ng natin sa Maghihiwalay na DDR, kami. laging kailangan gumawa ang lalaki ng isang senaryo na ang babae para bumigay will create laging hindi masaya, laging may problema sa sex, laging may pagkukulang pagka yun ang mga linya. So, tatanggapin na lang. Pero ito which is usually true. Eh, yun talagang binibigay na, real talk. Ganun Yun talaga. Kasi ganyan. the sad part is nga, ang mga babae, pag may asawa na, karamihan, hindi ko sinasabi lahat, nagpapabaya. Kaya yun ang nagiging, bakit sila napapatingin sa iba? Kasi nagmumukhang losyang, nasa bahay na lang, hindi Alam mo nag-aayos. ang tanong ko, Parang di naman. Pati? Alam mo ang tanong ko? Sino ba nag-invento kasi ng kasal? Eh, yun na nga. Exactly. I agree. I agree. Ako, dapat parang driver's license na lang yan. Every 5 years, renewable. Yes. Di ba? Oo. Pwede rin. Because it's a marriage license. So why Yes. can't it be like a driver's license na you can renew after But 5 that's so or 10 years? unromantic. Sabi nung nakatatlo na. Ay, talaga ba? Two pa lang. Renew na renew. Renew. Correct. Kapag, for the girls, Oh. kapag yung lalaki ba may asawa na, mas desirable kasi may stability, may alam mo nang willing mag-commit. Mas attracted ka ba sa, for example, ikaw single? Ako, mas ha? attracted ka ba sa Eto. sa lalaking may asawa or wala? Chika to ha. Meron akong naging friend na ano na siya, may kasama na siya sa buhay pero hindi pa sila kasal. live-in. Matagal na sila. So, minsan talaga kaya naiisip ko din na parang laging sinisisi yung babae pag sa mga ganito ha. Kasi kung ikaw babae ka at alam mo yung tao ay masaya sa isang relasyon or sabihin na natin may pagkukulang man yung babae. Pero ikaw, dapat para sa akin, iniisip mo din paano kung ikaw yung nasa sitwasyon ng babaeng yon. Yung so sa akin, hindi ko talaga iaano yung sarili ko at gustong-gusto ko yung Pero lalaki. parang kung sinabi na yung ipupush sinabi ko. ni Alex, na may Maganda yan problema sa kami, ganyan. maganda yan sa Hindi. pelikula, pero itong totoong nangyari. Pero Kuya Alex kasi may problema din sila. Pero ang sa akin lang, hindi ako magpapakaano santa Kasi ayoko din mangyari yun sa akin. Kaya ang sabi ko lang, go lang yan, ayusin nyo, ganon. Kasi natatakot kasi ako sa karma. O kita mo. Natatakot ako Kita sa mo. karma. Parang sa totoo. sinasabi na rin ni Kakay na sa babae yon. Kaya talagang Meron din. mas matindi yung paghuhusga sa babae. Sa lalaki naman na may asawa, kaya naman lumalakas ang loob, we have nothing to lose. Yun. We have that trophy. Meron kaming championship trophy as a wife. Trying is not malakas ang loob, mas confident. Katanong mo? O umamin na rin sa Hindi, wakas. ang may asawa kasi, biyasa na to, try ng konti Oo. yan. Kasi Pagka pumasok, di ba? Pag hindi, we can go back. Ayun ang totoo. Men kasi by nature are polygamous. Unlike women,
who are monogamous. So yun na talaga eh. You really believe that? I want to believe it. That's why I want to justify You really it. believe that? Maraming babaeng Pero syempre meron mga exceptions pa rin, di ba? Pero karamihan nga, monogamous ang babae, ang lalaki polygamous. Okay, Kaya babalik ako sa inyo, Ate Kuling, doon sa pagpaparenew ng ng parang license. Lisensya. paparenew. Pagka ginawa mo yan, walang makakapasang lisensya kasi ang dami kong violation. Okay lang yun. Mag-seminar ka lang. Tapusin na lang natin ang diskusyon na ito sa kung ano talagang nasa batas. At ayon sa batas, and I quote, Attorney Lorna Kapunan, isang espesyalista sa family law, talagang hindi pantay ang karapatan ng babae sa lalaki pagdating sa kaliwaan. Kasi sa lalaki, kailangan mahuli mo talaga in flagrante delicto nakapatong. Wow. Kailangan talaga caught in the act. Pag pumasok ng motel yan, hindi mo mapapatunayan, walang picture, walang video, baka nanood lang sila ng TV. Nag-holding hands lang. Or nag-order ng Correct. pansit. Masarap ang pansit sa motel, di ba? Sa Dahlia. Ate Kuling, Sa Dahlia. mag-disclaimer ka naman. Bakit? Batas yan. Ibig sabihin, problemahin ng mga tagagawa ng batas yan. Biktima kami. Hoy, hindi totoo yun. Kasi sa concubinage ang tawag doon. Under scandalous circumstances. Pwedeng makulong ang lalaki, criminal law. Hindi, Up to how many wala ka years, pang Ate waran. Kuling? 20 years. Kanina doon sa BTR. Okay. 20 years. Barabarangay lang. Nagkakayusan ka sa barangay lang. Pero sa babae, hindi mo kailangang patunayan with factual in flagrante delicto Sakit. Naku. evidence. Ano ulit yan yung ano? Hindi mo kailangan patunayan na talagang scandalous circumstances, adultery na yon, grounds for kulong. Ano? Delict. In flagrante In flagrante. delicto, caught in the act, Salita pa lang eh. Delix to. Delix. At saka Delix to. question ko lang yan madam. Paano kung yung kinaliwa ay ano din? Same sex? Same sex. Di ba? Does it apply? Kailangan lang natin linawin ba kung paano, kung shibuli yung isa. Di ba? Marami ganun, no? Iniwan nila yung mga asawa nila sa Feeling ko pareho rin. Dapat Oo. ipantay. Correct. Alam mo, Oo. madali Ano lang kaya yan. double standard? Alam mo, sabihin lang natin yan kay Senadora Loren Legarda, Senadora Pia Cayetano, Senadora Senator Grace Poe Yes. sa mga babae. Kailangan ayusin niya na kailangan pantay Yes. ang batas. Ito, Batas. recently lang, may video na kumalat, nahuli ng babae, yung asawa ng lalaki, pumasok doon sa motel. Bumuksan. Pagbukas, talagang Caught in the act hindi man lang talaga. normal. Talagang nakabaliktaran talaga. Alam mo, maling-mali eh. Maling-mali eh. Dahil? Maling-mali. Bakit? Hindi nalilak yung pinto. Dapat lang talaga siya mahuli. Nakalimutan niya ang checklist eh. Checklist, lock the doors. Checklist, far away from the walk. Towards the motel. Third, buy wigs. You have the checklist. Available ang checklist sa www.alexcalia.com. Hurry! Wow, surprise lang. Ano yan? Adultery checklist? Adultery checklist? Grabe ka, Alex! Anong kape na to? Grabe ka! Alam mo, pero ito, Ito madalas. yayaman ka dyan. Hindi, ate ko ito madalas yung baka gusto mo magkape. Anong kape? Makapiling ka. Alex! Tapusin na daw natin ito. Okay na, okay mo na? Ayoko matapos to. Ayusin natin ngayon to. Pero, isa pang di matapos-tapos na issue, bakit mahilig ang ilang Pinoy sa karneng aso? Sa pagbabalik natin yan dito sa... Ang init ng usapan kanina, pero sa tingin ko mas iinit ang ulo ng mga dog lovers dito sa pag-uusapan natin ngayon. Mainit na ulo ko. Dog Yun lang ang lovers. kausapin. Yes, kamakailan may nahuli sa Bulacan na nagkakatay at nagbebenta ng dog meat. Sa kabila ito ng mga batas na nagbabawal ng dog trade sa bansa. Tinanong namin ang mga ibang eksperto, dapat bang kainin ng aso o hindi? Panoorin po natin ito. Ang mga aso. Sa karamihang bahagi ng edukadong mundo,
Ang mga aso ay alaga sa tahanan at halos kapamilya. Tinagurian ng man's best friend. Minamahal, pinagagamot pa nga kapag may sakit. May mga karapatan sa batas kahit ngayon dito sa Pilipinas. Bawal sa batas, krimen ang humuli, umabuso, kumatay, maghain, magbenta at kumain ng aso. So, ano ito? Sa aktual na raid na ito ng Animal Kingdom Foundation at lokal na kapulisan ng Barangay San Nicolas, Bulacan, sa lungga ng mga demonyong tinatawag na dog trader, nakapanlulumo ang dinatnan nilang sitwasyon ng mga kakataying aso. Sa Bulacan pa rin, huli at ipinosas naman ang umano'y isa pang dog trader. Sa Baguio City, naku, matapos ang masusing pagpaplano at pagmamanman sa isang restaurant doon, isinagawa ng AKF at lokal na pamahalaan ang pag-raid sa restaurant na nagbebenta ng karne ng aso. Nadatnan pa ng mga otoridad ang nakabalot pang bagong katay na karne ng aso sa kusina. Ang mga kawali naman nakasalang sa kalan, makikita ang inadobong karne ng aso. Ayon kay Attorney Heidi Marquez Cagiwa, Program Director ng Animal Kingdom Foundation, ang ganitong kalakaran ng katayan, bentahan at paghahain sa restaurant ng mga karne ng aso ay kasong palala ng palala sa Pilipinas. Habang tumatagal, mas lalong tumitinik ang mga dog traders at mahirap silang mahuli. Sa tuwing nahuhuli nila ang mga talamak na dog traders, nakaririmarimang mga kondisyon ng asong patong-patong sa sasakyan. Kasi nga itinatago sila, yung isang daan or even 200 dogs, no, na nakatali ang kanilang mga nguso at nakatali ang kanilang mga kamay sa likod, pati na ang mga paa. We were able to rescue thousands already of dogs from the dog meat trade over the years and since we started. Nasa 350 pesos ang presyo ng katay na aso. At kung karneng bibilhin, higit 1,000 piso. Putahe pa rin itong hindi nawawala lalo na sa bandang norte, sa Baguio, Batangas, Pampanga, Bulacan at Nueva Ecija. Ginagawang dahilan, kultura daw at tradisyon. Ganon? Siguro naiisip nila, ito ay isang exotic food. Ito ay, ang iba naman, ang paniniwala naman nila ay ito ay nagbibigay ng init sa katawan. At yung iba naman, ang iniisip nila ay ito ay nakakapagpalakas ng kanilang performance, no, sa intimacy. Kailangan din malaman ng tao that dog meat has never been approved by the National Meat Inspection Service as fit for human consumption. Wala siyang sertifikasyon na safe. Preparation po nito, yung dugo, yung laway, kung ito ay makain mo, hindi pwede kang ma-expose, no, to rabies. Second, also, syempre, napaka-unsanitary po ng preparation nito. Maraming garapata, may skin issues po yan. So, hindi po nila nakikita yan pag ikaw ay bumibili sa restaurant. Sa tala ng gobyerno, mahigit 300 katao ang namamatay dahil sa rabies sa Pilipinas. At base sa research ng AKF, ang Pilipinas pang-5 sa buong mundo pagdating sa lawig ng virus na rabies sa tao. Sa ilalim ng Anti-Rabies Act, may kaparusahan ang pagkain ng karne ng aso. Pero higit pa riyan, ang pagpasa ng Animal Welfare Act kung saan kinikilala at binibigyang proteksyon ang walang laban ng mga hayop mula sa mga walang kaluluwa na maraming tao pagdating sa pagtrato sa hayop. Ang aso ay hindi na pwedeng hulihin, katayin at kainin. Kulong ang aabuti ng kriminal.
250,000 ang ang maximum penalty kapag it's performed by a syndicate, which is 3 or more. And if you are making business out of animal cruelty, which is swak na swak sa dog meat trade. And then the imprisonment is 6 months, a minimum, and the maximum is up to 2 years. Para sa Animal Kingdom Foundation, kahit pa may mga raid at pagsampa ng kaso, marami pa rin ang nakakalaya. Kulang sa ngipin ng batas. Kung walang kakain ng karne, walang magbebenta. Pinandidirihan at pinagtatawanan ng mundo ang Pilipinas dahil may reputasyon pa ring Filipinos are dog eaters. Panahon na para lipulin at patindihin pa ang parusa laban sa mga demonyong kumakain at naghahain pa rin ng aso sa bansang ito. Pag-usapan nga natin dito yan sa TikToks. O di hindi kayo makapanood, hindi ba? Nakakalungkot. Ako, syempre, nung pinapanood ko, sabi ko talaga, may mga kumakain pa rin ng aso. Alam mo, wala namang siguro, meron sa lahat ng parte ng Pilipinas, pero talamak yan sa norte. Bakit? Kasi Mula malamig. Pampanga, pataas, hanggang ngayon, kumakatay pa rin sila at kumakain pa rin ng aso. Ganon. Sabi nila, kultura daw. Pero wala may batas na nagsasabing bawal na yan. Bakit hindi pa rin mapigilan? So, kulang talaga ang batas. Walang ngipin. Oh, yun, nakakatawa, walang ngipin. Yung aso may ngipin. Hindi, ako nung pinapanood ko nga, sabi ko nga kay Corina, hindi ba rin sila natatakot kumain ng aso? Kasi yung mga aso na hinuhuli at kinakatay, yung mga kaling aso, di ba, aspin. May mga galis nga, sabi nga ni doktora, may mga rabies. And then kakainin mo, ipapasok mo yun sa katawan mo. So, hindi ba the chances of you getting sick also mataas? Ako may aaminan ako. Nakakain na ako ng aso. Tapos? Alam mo. Azucena, oo. Pero sobrang bata ko pa. Yung ninong ko, nagiinuman sila ng mga kasama niya. Tapos tinawag niya ako. Sabi niya, halika tikman mo to. So, nakita ko talaga, siya, para siyang lechon. Gano'n. Nakalagay siya sa gano'n. So, ano lasa? Maanghang. Yun ang only impression ko. Maanghang siya. Ako naman, hindi kasi ako may maselan sa pagkain eh. Ang lasa niya medyo malansa. Malansa. Hindi, Pero, ilan ang alaga mong aso? ang aso ko is Siam. Wow, ang dami. Ako, 25 ang aso ko. So, ikaw meron kang Ako isa. wala. Bawal sa Ako kondo dalawa. namin eh. Aaminin ko may galit ako dahil sa aso nung... Sorry, kailangan ko lang mag-share. Starter. Kailangan ko lang mag-share kasi nung napanood ko medyo na kung gusto ko lang bigyan sa inyo gaano kaano yung mga aso. Yung tatay ko pag uutusan ako ng hating gabi, bumili ka sa sari-sari store. Natatagalan ako kasi may aso nga. Ang sabi sa nanay ko, kagatin mo lang yung dila mo pag lumada ka sa aso. Ganun nga. Tapos huwag mo silang titignan. Talaga? Huwag mo silang titignan. Totoo ba yun? Alam mo kung may CCTV noon? Napagtripan ako ng mga magulang. Kasi ganun yung tsura ko. Ganun yung tsura ko. Tapos sabi ng nanay ko, pag kainabol ka rin ng aso, maupo ka. Yes. Hindi totoo yun. Ang hirap tumakbo nakaupo. Ito, para sa akin, seryoso ito. Talagang nangingibang bansa pa ako para mag-fundraising para matigil na talaga ang dog slaughter and eating in the Philippines. First of all, nasa batas na yan, na kailangan, na hindi na yan pwede. Kasi, ewan ko kung bakit ganun yung batas, di ba? Lahat tayo man's best friend. Ako, naniniwala ako, aso may kaluluwa yan. Feeling ko lang. Because they know how to love. Nakakaintindi sila. Dumadamay sila sa'yo pag may hugot ka. Nagbibigay sila sa'yo ng pagmamahal. At kailangan din nila ng pagmamahal mo. Hindi ka naman nila inaaway. So, anong problema mo? Bakit mo sila Kasi kakainin? yung unconditional love talaga. Correct. Unconditional love. And in the Animal Welfare Act, even if you do slaughter and that is already criminal, nakita mo kung paano nila patayin. There is a way to kill even pigs, lechon, sisig, chicharon. Manok. Hanggang ngayon, ginigilitan pa rin nila, nag-iiyakan yung mga baboy, di ba? So talagang, para sa akin, yung mga pumupukpok ng aso hanggang mamatay, tinatali sila. Dapat yun ang pukpukin at itali. Inhumane. Inhumane kasi ang aso walang laban, ang tao may utak. Bakit pahihirapan mo yun? And it's about just being painless. I'm curious, Corina, baka you can answer this. Yung act ba yan para sa mga aso lang? Or animals in Animal general? welfare eh. Dog eating is illegal. Dog eating. Okay. Dog and I think cat eating Ayun, is illegal. kasi di ba may mga chismis dati, may isang restaurant na mga
pusa daw ang pinapatay. Tinanong ko yun doon sa may-ari mismo. Sabi ko, is it true na pusang ginagamit? Sabi niya, Pati, you know, that's so ridiculous. To skin a cat, alam mo gaano kadaming karneng makukuha mo? Parang ganyan lang. You will not go through all that effort just to get kapiranggot na wala pa sigurong 1 kilo kalahati. Well, diba? una, alam ko ang yan, hit kasi ng bawal. ng pusa. Pero ang aso, ewan ko kung gaano kadaming makukuha mong Para siyang karne. kambing siguro. So, paano nalalaman kung ano yung pwedeng kainin na hayop or not? Kasi kambing, Dapat hindi yung naman mga siya domesticated. illegal, diba? Hindi, pero may batas na nagsasabi na ang pagkatay ng kambing kailangan painless. At dapat talaga mabigyan pa ng ngipin ang batas sa pag-enforce kasi may batas na pero hindi ini-enforce ang mga local government. Oo. Siguro kasi yung mga mayor kumakain din. Oo, Dapat sila sa may-ari. Dapat Bigyan sa na lang mga ng alternative na kabuhayan yung mga kumakatay ng aso. At saka simulan sa barangay, madam. Aminin naman natin, sa Maynila, nakakalatangat ang aso dyan, di ba? Pag pumunta ka sa mga lugar na, di ba? Kumbaga sa barangay, simulan natin doon na, wag na kasi pagka nagkakaroon ng piyestahan, inuman, pare, gaganon lang, di pare, hulihin mo yung maraming kaldereta. Di ba? Ganon, kumbaga. So dapat ang alternative dyan, aside from Simulan having a sa batas, barangay. dapat rin yung mga LGUs, meron rin silang mga dog pound. Para yung mga nahuhuling mga aspin sa kalye, meron silang mapupuntahan. Kasi siguro, yung mentality ng itong mga humuhuli, mga ano na yan, patapon na. Di ba? Ay. No, I'm just saying, di ba, mga patapon na yan. So, walang makakamiss dyan kung kakainin sila. So, dapat rin may dog pound para doon na lang pupunta yung mga nawawalang mga aso. Kaya saludo ako sa Mandaluyong Animal Shelter dahil sila ay no-kill policy. Inaalagaan nila yung mga dog, pinapa-adapt nila. Thank you, Mandaluyong. Maraming salamat. Okay. Basta tayo dapat minamahal natin yung mga aso at dapat inaalagaan natin sila kasi sila unconditional sila magmahal. Diba? Correct. Tama. Mabuti pang Magbabalik aso. po ang Okay, sa lahat ng mga pinag-usapan natin ngayong gabi, anong favorite nyo? Ako, dogs. Syempre, yung kaliwaan, biktima ako. May hugot! May hugot! Ikaw. Ako din yung dog. Sobra. Oo, diba? Ako, mahalin natin ang mga dogs natin. Ang batas. O kaliwaan. Kaliwaan sa akin kasi. Seatmates talaga tayo, cheating mates. Walang may gusto ng tungkol sa ilong kasi walang gustong umamin. Okay, ikaw, Alex. Ako yung aso, sino dapat ang paayos ng ilong? Yung sa tingin ko yung Shih Tzu sa Impag. Saka hindi ko alam kung pwede magkaliwaan sa aso. Kasi minsan may nakita ko may isang partner. Di ba ang asong walang talagang stick? Wala sa Iba rin to no? Hindi, nakikita ko saan sila di ba may mga nagkakabitan doon, nagdo-dog style? Alam mo, grabe ka kasi Hindi, no sense. paano magsabi ang dog? Mag-sex sila, di ba ginagawa nila dog style? Ano, style lang? Style lang. Kasi dog na sila eh. Tara, style tayo. Ayan, huwag niyo ikakat yun ha. Paano pag aso ka na? Di ba pag sa China, order ka ba ng Chinese food? Siyempre, sa China ka na. Pag aso, tara, style tayo. Style lang. Ba yan? Wala tayo. Alam nyo, mga kaibigan, sa bawat episode, iniisip nyo pa lang, amin ang pinag-uusapan. Kasi dapat pag-usapan na ang dapat pag-usapan. Pero sa trip walang basagan. Dahil lahat kayo ay aming pakikinggan. Ito ang...